Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang araw po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, August 2, 2025. Patuloy pa rin umiiral sa ating bansa itong habagat, subalit mahina na lamang po ito. Nakaka-apekto nga lang po yan dito sa may parte ng extreme northern Luzon, Ilocos Region, and Cagayan Valley. Asahan naman natin yung localized thunderstorm sa parte ng Metro Manila. Habang malaking bahagi naman ng ating bansa ay mananatiling maayos at maganda ang lagay ng panahon. At tayo nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, yung minomonitor nga po natin na sama ng panahon ay nagbago nga. Dahil ito'y posibleng sa ngayon, no, sa pinaka-latest update niya, ay wala tayong nakikitang landfall scenario at posible nga po itong dumiretso sa parte ng eastern section ng extreme northern Luzon. Pero papalakasin ito yung habagat na magdudulot nga po ng pagulan sa ating bansa. Expected nga po natin ngayong August no, nasa 2 hanggang 3 na sama ng panahon ang posible nating asahan na mabubuo sa loob at labas ng ating bansa. Dito nga po no, sa ating advanced weather forecast, makikita nga po natin yung sirkulasyon ng hangin. No? Nasa halos sa extreme northern Luzon yung takbo ng hangin at ito nga po yung habagat. Kaya may mga chance po ng mga isolated rain shower po dyan at mga occasional rain. At dito nga po no, by August 4 or 5, nabubuo nga po yung low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Dito po yan sa may eastern section ng Visayas. And then possible nga po by August 6 or August 7, ito po ay pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility kung hindi nga po magbabago. At pagkatapos po niyan, nasa eastern section na po yan ng Bicol region. Kung mapapansin nga po natin, no, yung mga latest na lumabas na advanced forecast, ito ay didikit sa may Bicol region at Central Luzon na posibleng maglandfall. Pero ngayon, ito po ay posibleng sa karagatan lamang po dadaan. Pero yung kanyang diametro ay posibleng makaapekto naman po yan sa parte ng Bicol region, Central Luzon, and Northern Luzon. At hahatakin naman po nito yung habagat na magdudulot naman po ng pagulan sa ating bansa. Mataas pa rin po ang posibilidad na ito po ay maging isang tropical depression or mahinang bagyo kung hindi nga po magbabago yung kanyang senaryo. Kaya ba yung pag-iingat pa rin nga po sa ating mga kababayan, bagamat sa ngayon wala tayong nakikitang landfall scenario, ay magdudulot naman po ito ng pagulan sa ating bansa. At pagkatapos po niya, no, makalampas sa ating bansa, mananatili nga po yung habagat ay makakaapekto sa ating bansa. At magdudulot na naman po ulit yan ng tuloy-tuloy na pagulan. Again, inuulit ko po yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Ito po ay advanced prediction lamang ng European Center. Kaya manatili tayo tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Dito nga po sa ating advanced weather forecast monitor, makikita nga natin sa may parte ng extreme northern Luzon, posible rin magkaroon ng sama ng panahon dyan. At dito po yan dediretso sa may West Philippine Sea. At yan po ay isa pa rin sa magiging main factor sa paghahatak ng habagat na posibleng magdulot pa rin ng pagulan sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.